Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat at sa patuloy po na sumusubaybay itong aming programang ito. Ito ang EJMI Online Music Radio. Yan, tayo po'y muli nagbabalik sa ating pong muling mainit na topic na ating pong pag-uusapan. At praise God nga po sa lahat po ay patuloy po kami nagpapasalamat muli sa inyo na talagang lahat po ng aming pong mga subscriber po ay patuloy pong kumakapit at nadadagdagan ang aming pong mga taga-subaybay itong sa aming pong programang ito. At salamat po sa inyo po sa patuloy niyo pong pagbibigay o pagpapahalaga sa aming pong binibigay na topic na ito ay ito naman po ay aral lamang na inyo pong makikita at mapapanood. At ito po ay pagpapaalala sa ating pong bilang isang Kristiyano at sa mga bagong mga Kristiyano. Yan. At ako po ay si Prox Benz. Yan. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. At yun nga po, talagang tayo po ay napakasarap po na lagi po tayo ay nagkakakitahan kahit man lang dito sa kamerang ito. At hindi ko man ko kayo nakikita in personal ay salamat po. Tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyo sa inyo pong laging pagbibigay, pagpapahalaga sa aming pong mga musika, sa aming pong pinupost namin dyan sa YouTube channel po namin. At yung pong mga awitin na pang Kristiyano, pwede nyo pong gamitin sa inyo pong mga churches, yan, sa mga simbahan, pwede po sa praise and worship, pwede naman po sa inyo pong mga special number, yan ang ginagawa na. At yun po, maraming po salamat sa lahat sa patuloy niyo pong pagbibigay, encourage. Yan, ni-encourage niyo po ang EJMI na lagi po kaming magbigay ng mga sa ating pong pag-uusap na ito o talentong topic na ito, talento. Topic na ito, yan. Kaya ako po nasabing talento kasi po meron po kasi kaming lalabas na awitin, yun po yung rap music at talagang napaka-talented yung mga kumawit po doon. Kaya po nasabi ko po yung talento. No? At yun nga po ay sa lahat po ay nagpapasalamat kami sa inyo. At yun nga po ay gaya nga po ng ating pong napapag-usapan ay sa every episode po natin yung pinag-uusapan ay talagang tumatagos sa ating puso, sa ating sa inyo po na nakapakinig yung ating pong pinag-uusapang mga topic na po. At praise God! Bakit po? Dahil ito po ang pang 100 episode na po ng ating pong tinatapik. At hindi lang po matatapos po sa 100, kundi more 100 pa. Ang dami na yun. So, ayun nga po. At ito nga po yung talagang ito yung pang 100 at so on, 101, 102, pataas na nga po. Ay salamat po sa tulong at biyaya ng ating Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-uusapan. Ay nagpapasalamat din po ako personally sa ating Panginoon. No? At maging tayo po na nandiyan po na nakakapakinig ay lagi din tayo magpasalamat sa Diyos. Ngayon lagi ko sinasabi, pagising sa umaga, pagtulog sa gabi, magpasalamat sa ating Panginoon. Napakaganda ng ating po pag-uusapan. Ito ay nababatay po sa araw natin ngayon sapagkat napakainit. Napakainit din sa Saudi Arabia at napakainit din po sa Pilipinas. Yan. Alam niyo naman po ang nangyari ngayon sa Pilipinas ay talagang kainitan. Yung nga po yung mga nangyayari sa flood control na yan. At para sa akin bilang isang Kristiyano, bilang host, bilang tagapagsalita, ay ang kailangan lang po natin ay manalangin para po sa kapayapaan ng pag-iimbestiga. Yan. Huwag po tayong sumausaw, huwag po tayong makialam, at huwag tayong manghusga ng tao na hindi naman dapat tayo kailangan manghusga. Kailangan natin is panalangin po natin yung mga nasa posisyon para ilabas nila yung katotohanan. Kaya huwag na po tayong dumaw-daw pa. Bilang isang Kristiyano, as ambassador tayo ng Panginoon, ay kailangan lang natin maging kalmante. Relax, di ba? Manalangin, kung kailangan mag-ayuno, mag-fasting, mag-pray, yun, hilingin sa Diyos ang katotohanan ang siyang lumabas. Pero huwag na po tayo makialam.
ito po ay aking pong personal pong pagpapaabot sa inyo. Nasa inyo pa rin po ang desisyon. No? At ako naman po sabi nga po rito ay tayo naman po ay pagpapalala, hindi po ito pampokontrol o pampabato sa mga tao sapagkat sabi ko nga po, hindi tayo kailangan manghusga. Dahil ang Diyos ay hindi naman po natutulog, ang Diyos ay lagi pong nakatingin sa lahat po sa atin. Ano man ang ginagawa mo, mabuti man masama, alam ng Diyos yan. Wala namang may lilihim sa Kanya. Lahat ay hayag at lantad. Yan. So, yun nga po, at hindi ito pag-usapan natin tungkol sa flood control. No? Yung sa mga corruption na nangyari sa Pilipinas, ay ang pag-usapan natin ay napaka-inam din na pag-usapan. Ito po yung topic po natin is born again o burn again. No? Talaga naman. Diba? Born again o burn again. Siguro tignan lang natin konti. Yung born again, siyempre of course, ikaw as a born again, Kristiyano, born again na ikaw ay bago na. Ikaw ay iba na. Yan. Yung burn again, parang hindi ka totoo. Yan, sabihin natin. Parang parang kumbaga sa isang salita, nagbabait-baitan. No? Meron din palang tinatagong sabi loko sa isip, no? Parang gano'n. Kaya born again, sabi hindi makatotohanan. Hindi siya totoo, kundi ginagamit lang yung pagiging born again. Yan. So sabi nga po, pagka ikaw ay isang born again, alam mo sa sarili mo na born again ka, ay dapat iwasan mo na yung mga bagay na hindi mo na dapat ginagawa. Kung ginawa mo yun noon, sa panahon mo na hindi mo pa nakikilala ang ating Diyos, huwag mo nang gawin. Diba? Kasi dapat ang tandaan po natin na kapag tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo ang ating Panginoon, iba ka na. New creation ka na eh. Kaya nga born again. Pero sabi nga, kung natatandaan nyo yung isang priest o pariseo yan na siyang lumapit sa ating Panginoon nung panahon na ang ating Panginoong Jesus ay nandito sa mundong ito, ay yung pong pangalan si Nicodemus yan. At siya po yung mga itsuserong mga laging mga bahagi sa ginagawa ng ating Panginoon na siya lang naman po yung talagang malakas ang loob na lumapit at tinanong kung paano siya magiging born again o magiging ligtas yan o magiging tagasunod ng ating Panginoon. Parang ganyan po yun. No? So sinabi ng Panginoon, simple lang, ikaw ay ipanganak na muli. Yan. So sabi niya, hindi ko maintindihan. Siguro maaaring ganito lang ang gagawin natin. No? Sa panahon ngayon, sasabihin ko na kung may lumapit sa akin, gusto ko paano ba maging born again? Sabi ko, simple lang, di ba? Sasabihin natin na ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon at ibigay mo ang buhay mo sa ating Diyos, submit mo yung sarili mo, at ikaw ay ibigay mo na yung sarili mo nang hindi yung chop-chop, hindi yung 50-50. Ibigay mo talaga sa ating Panginoon. Pero minsan, may sinasabi na hindi ko maiwasan itong ganito, hindi ko maiwasan yung ganyan. Ay kailangan iwasan mo na dahil born again ka na. Sa panahon na yon, na sinabi nga ang ating Panginoon na bumalik, hindi naman sinabi ng Panginoon sa kanya, kasi sabi ni Nicodemus, babalik ba ako sa sinapupunan na aking ina? So sabi, common sense no, di ba? Ikaw ay napakatanda mo na at napakalaki mo na, babalik ka doon sa sinapupunan. So, ano ang sabi ng Panginoon? Tanggapin mo siya bilang isang ating Panginoon. Katulad niya na ang hangin, di ba? Sinampol niya na yung hangin na dadama mo pero hindi mo siya nakita, di ba? Ganoon ang ating Diyos. Yung faith, yung pananampalataya mo na kung kahit hindi mo nakikita si Lord, dapat yung pananampalataya mo na andoon, nasa Kanya. Yun yung pagtanggap na bilang isang born again. Marami sa atin ng mga kaproks na tumatayo bilang isang born again. Pero born again lang, minsan sa nguso. Sa nguso. Sa sinasabi, born again ako, I'm a Christian. Madali naman magsalita na Christian. Ako, personal ko. Kaya ko sabihin sa inyo, Christian ako, born again ako. Pero ano yung buhay mo? Ano yung pagtanggap mo sa Panginoon, di ba? Ano yung ginagawa mo? Anong way? Anong pagsunod na ginagawa mo sa Kanya, di ba? Kung ikaw ay born again, kailangan nandun yung heart mo at saka yung full body mo na nagsaserve ka sa Lord. Sumusunod ka, umiiwas ka
sa mga bagay na ikagagalit o ayaw ng Diyos. Diba? As a born again, naandun na yung sarili mo na binago ka na sa sarili mo. Hindi ka natatakot na ipahayag ang salita ng Diyos, hindi ka nag-aalangan na ipahayag mo yung salita mo sa pamilya mo. Minsan nga nagkakaroon pa ng problema, pamilya mo nga hindi mo ma-share ng gospel di ba? Totoo yun, to be honest. Tayo lahat, kahit ako man, ay napakahirap, di ba? Noon, no, di ba? Kapag kilala mo ang ating Diyos, kailangan ibigay mo, i-share mo yung gospel sa sarili mo na hindi lang ikaw ang na born again. Kailangan ma-born again din yung pamilya mo. At yung mga hindi na pamilya mo, of course, yung mga kapaligiran mo, yung kapitbahay mo na isuserang pala ka, yung kapitbahay mo mga nandyan na talagang puro paninira, share mo na gospel, di ba? Makikita nila na, ganun pala ang born again, di ba? Mahaba na ang pasensya. Well, dapat lang naman na sapagkat ang ating Panginoon ay siya yung naging good example natin dito. Siya yung nabubuhay, di ba? Napakahaba ng pasensya niya, napakahaba ng kanyang pangunawa. Ganon din po tayo mga kaproks, mga kapatid. Na tayo po bilang isang Kristiyano ay nangyayari ngayon sa Pilipinas. Yung nga, sinasabi ko po kanina, ay huwag tayong makisaw-saw. Kundi ipanalangin natin sila kasi born again ka. Kristiyano ka na Huwag ka nang kasi may mga pagtawag may tinawag doon bilang tiga puliksa o sabihin tiga bigbigay ng tamang desisyon o siya yung magpupuna sa mali, di ba? May ganon. Mayroong mga musician, di ba? May mga pastors, may evangelism. So may kanya-kanya po tayo. Maring hindi ka doon, wag mo nang ilapit yung sarili mo. Kundi ang gawin mo, ipahayag mo sa madla yung ano yung kabutihan na ginagawa sa iyo ng Diyos. No. Hindi yung ito nakakalungkot naman sa iba na born again na yan. Born again na pero sanguso lang. Sanguso. Bakit? Paano? Pag born again, pag nasa simbahan sa loob, bigay ng tithes, sunod sa pastors, nagsisimba naman every Friday dito sa Saudi right? Sa Pilipinas Sunday, di ba? Ganon. But ang point doon, minsan nagiging born again kapag nandiyan na yung mga tukso. Yan. Hindi lang to sinasabi na dahil backslide ka, umalis ka na sa Diyos. Hindi ka na nagsisimba. Hindi Mayroong mga Kristiyano, kahit na Kristiyano na born again na, nagiging born again pa. Sabihin born again, yung paa mo nakalublob na doon sa impyerno. Pero kalahati mo, born again pa. So, ibig sabihin, gumagawa ka pa rin ng mga kasalanan na hindi nagugustuhan ng ating Panginoon. Kasalanan na ang Diyos lang nakakakita. Diba? Ganun po Pero ito yung sinasabi ko po dahil hindi po ako perfecto. Kaya yung sinasabi ko palagi, hindi ako perfecto, but sinasabi na po natin ito para maunawaan natin sa ating sarili kung ano ang tawag o pagtawag sa atin bilang isang born again. Yan. Ang salitang born again, dalawa lang, word. Born again. Dalawang word lang, di ba? Pero, dala mo na si Kristo. Dala mo na ang ating Panginoon. Di ba? Kaya nga po mga kaproks na dapat bilang isang Kristiyano ay dapat alam natin yung natin yung nilalakaran natin, no, di ba? Dapat sinasabi natin sa ating sarili na kapag ikaw ay born again na sa sarili mo, personal mo, ay dapat iwasan mo na yung mga bagay na hindi na dapat mo ginagawa noon. At ngayon, iba na. Diba? Yung ginagawa mo noon ay iba na. Kasi nung pass of nag-pass ako, nung last natin ng topic ay I think nagbanggit ako doon regarding doon sa lumang pagkatao. Yan. So, parang ganun Parang ganun din po yun bilang isang born again Christian, bilang born again, kailangan baguhin mo na yung sarili mo. Huwag mo nang idaw-daw pa yung isang mong paa o dalawang paa doon sa kasalanan. Kundi iangat mo na parehas. Linisin mo na dahil nilinis tayo ng ating Panginoon. So, ibig sabihin po, kapag ikaw ay born again, hindi mo na kailangan gamitin yung born again. Ang hirap, no? So, yun po.
bilang isang Kristiyano ay ang ating pong nilalakaran ay yung katuwiran ng ating Panginoon. Although sabi nga parang mahirap 'yon, Prox, na sundan yung yapak ng ating Panginoon. Yes, of course, talaga napakahirap talaga dahil siya lang naman talaga nakakagawa ng gano'n. But ang sinasabi lang natin at base sa Biblia ay sumunod tayo kung ano yung mga ginawa ng Diyos, ginawa ng ating Panginoon na pwedeng ikangiti niya. No, na hindi na tayo gagawa ng mga bagay na kasalanan. No. Marami yang ganyan mga kaprox, mga kapatid na talagang nakakalungkot talaga bilang mga isang Kristiyano na sila pero dumadaw-daw pa rin sila sa makamundo. At yun ang hindi natin yun ang lagi natin pinapaalala. Yan. Kahit ako man ay minsan ay nakakapasok din sa ganon, but bigla papasok instant na mali yun. So, kailangan huwag mo nang gawin. Diba? Yun ang lagi nating tandaan na ang pagiging isang born again Christian ay hindi po ito, sinabi nga ito ng isa nating kapatid na sa interview na ang Kristiyano po ay hindi po masayang tunay. Walang masayang tunay bilang isang Kristiyano kasi kung masayang tunay ka, nandoon ka na sa ating Panginoon, kaharap na natin siya, nagpupuri ka, sumasamba sa Diyos, yun ang masayang tunay. Pero dito sa mundong ito ay makakaranas ka pa rin ng mga pagsubok, bigati, kalungkutan. Pero kung nasa Panginoon ka, siyempre nandun yung i-comfort ka bilang anak ng ating Panginoon, di ba? Hindi mo masasabing ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, hindi ganoon. Sa kanta lang yun nangyayari. Pero sa tunay na buhay, may mga pagsubok na dumarating dito sa atin. Yun po natin tandaan na kapag dumarating ang mga pagsubok na yan, si Kristo, ang ating Panginoong Hesus, ang ating unang tawagin. Bilang isang born again Christian o born again, ay alam ng Panginoon kung ano yung mga pangangailangan natin, alam ng Panginoon kung saan ka mahina o saan tayo lalapitan kung saan tayo medyo mahina, doon minsan tayo dapat magpalakas yan. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nandun sa point na gano'n, kailangan mo na ang ating Panginoon. Tandaan po natin, bilang isang born again Christian, ay ang ating pong stand ay tumayo sa tama at hindi sa mali. Diba? Para tandaan po natin na mas maigi po na tayo po ay tawagin nila na o pagtawanan nila ng born again Christian daw ay iiyak, mamaya tatawa, okay lang yun dahil hindi naman nila naunawaan kung ano yung ginagawa natin pagsamba sa ating Panginoon. Pero kapag nandun na yung point nila na sila po ay naging born again Christian na, maunawaan nila yun. At mas maigi na huwag tayong papatol. No. Kaya lang natin sapagkat ang Diyos naman ang siyang magbibigay ng parusa sa mga taong gano'n na inaano ka, sabihin yung wag kang gaganti. Ang Diyos ang siyang tunay na ating Diyos na siyang magbibigay ng kaparusahan sa kanila bilang isang born again Christian. Na, so, hindi ko naman po kailangan palalimin ang salitang ito sapagkat marami na po itong na-tackle o nasabi sa pagkito ng mga pastors at maging sa YouTube channel sa iba. At ito ay akin lamang po pinapaalala sa inyo na pagiging born again Christian ay napakasarap na maging isa kang ambasador ng ating Diyos. Yan. Maraming salamat sa kunting o maiksi na aking po explain ng born again at iwasan na po natin maging born again. Yan. Tanggalin natin yung maging born again po tayo. Isip po natin diretso sa Panginoon at huwag po tayong kung kayang iwasan mga kasalanan na nakikita natin na magiging kasalanan, iwasan lang naman po natin. Yan. Yun nga po, ito po ang aking pong ayun po ay kung gusto niyo pong mapag-aralan pa ay buksan niyo po yung 1 yun po yung chapter niya na 1 hanggang dire-diretso na po yun. Basahin niyo po yun, chapter na yun. At maunawaan niyo po yung paglapit ni Nicodemus kung paano maging born again at para maunawaan yun po ninyo lalo
Yung akin lamang po ay ito po ay pagpapaalala at konting kaalaman lamang po. Now, so ito po yung ating pong quote for today. Ang quote for today po natin ay, unahin mo natin ang verse for today. Yan. Kailangan natin ng verse for today. Ang verse for today po natin ito. Kung ang sino man na ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Narito ang lahat ng mga bagay na magiging bago. Ikalawang Korinto 5:5. True. Totoo. Kapag ikaw ay nakikita kay Kristo na, ay ikaw ay bagong nilalang, ikaw ay isa ng anak ng Diyos. Although anak tayo ng Diyos, na hindi ko naman sinasabi hindi tayo anak ng Diyos, mas lalo tayo makakalapit pa lalo sa ating Panginoon. At yung mga bagay na ginagawa natin noon na mali ay hindi mo na magagawa pa sapagkat inaccept mo na ang ating Panginoon bilang ating sariling tagapagligtas at ating Ama. Amen? So ito po ating pong quote for today. Medyo mahaba po lang to. Ang pagiging isang born again ay isang salitang napakadaling ibigkas. Sa dalawang salita lamang maaring nang magbago ang iyong buhay. Ngunit ang tanong, ito ba ay nabibigkas sa puso at pagbabago sa buhay o sa nguso lamang na masabi lamang habang walang laman na pananagutan bilang isang tunay na Kristiyano. Yan. Oo naman, sa nguso. Ibig sabihin, madaling magsalita, born again, sa nguso. Pero kung ikaw ay born again, ang galing sa puso at buong pagkatao ay binigay mo sa ating Panginoon, talagang truly, ikaw ay born again sa ating Panginoon. Amen. Salamat po muli. Hindi po ako mananawang magpasalamat sa inyo sapagkat sa tagal na rin po natin ngayon ay ito po yung 100 episode na po natin. At may mga susunod pa, marami pa at maging mga awitin po. Ating pong search lang po yung mga awitin yan at pwede po natin gamitin yan talaga sa ating pong mga awitin sa simbahan. At abangan nyo po yung mga susunod pang mga awitin. Mabubuo na po yung yung pong album po namin ng Music and Word. Yeah, matatapos na po siya kasi po ay papasok na po yung rap music. Yun po yung rap music ng Christian na mga kabataan naman. Yan. So, abangan po natin yan sapagkat yun po ay napakaganda. At supportahan po natin ang lahat po ng mga awiting makalangit. Awiting mga pang-Christian, OPM na Christian, Tagalog, English. Basta sa Panginoon ay the best yan. At ako, shoutout nga po pala sa aking apo na si Rio Bennett Sayon. Yan, at siya po ay mag 11 months na. Wow! So next month po ay magbe-birthday na po siya ng 1 year. Yes! Ayos! Uwi namin dyan, malaki ka na. Yun, at shoutout sa aking mga mahal sa buhay. Patuloy na kayo ingatan. At maging shoutout din po sa ating po mga OFW na talagang tunay na lumalaban sa takbo ng buhay dito po sa Saudi o sa ibang lugar ng ibang bansa ay mag-ingat po tayo. Lagi po nating sabihin at bigkasin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon na tayo ay ingatan niya. Yung po ating pusang data bilang isang tayo po ay nananahan ng pasamantala dito sa ibang bansa. Ang ating Panginoon lamang po ang pwede natin takbuhan at lakapin lalo na po tayo nasa kalungkutan at katigasan. So, tanda po natin, patuloy tayong manalangin, magpasalamat at patuloy na tayo ay sumunod sa ating Diyos bilang isang tunay na Kristiyano at tunay na born again Christian. Kaya muli, ito po ang si Crocs Benz na nagpapasalamat sa lahat po ng inyong pong pagsuporta, sa lahat po ng mga nag-sponsor po at hanggang ngayon may nag-sponsor pa. Salamat po at sa mga subscriber po natin na hindi po bumibitaw. Muli, ito ang EJMI Online Music Radio. God bless.